Dito raw sa lugar namin sa Mindanao, meron daw isang sityo noon kung saan lagpas kalahati ng nakatira, magpapamilya. Hindi ko nababanggitin ang apelyido at ang mismong lugar para wala na tayong problema pa. Ang iilan sa mga miyembro ng angkan na iyon may tinatagong lihim. Iilan lang, hindi naman lahat. Merong kaibigan si Lolo noon na doon nakatira sa sityong iyon. Pero hindi siya parte ng angkan na iyon. Ayon daw sa kaibigan ng lolo ko, pakonti na raw ng pakonti noon ang mga tao doon banda sa sityong iyon. Kahit marami namang nakatira doon ilang taon ang nakaraan. Simula daw nung mapansin nila ang kakaibang pinagagawa ng mag-anak na iyon, unti-unti na silang nagsialisan. Naramdaman siguro ng mga ito na medyo alanganin na ang kanilang lagay kung manatili pa sila doon sa sityo. Itago natin ang kaibigan ng lolo ko sa pangalang Lolo Pidring at ang lolo ko naman sa pangalang Lolo Ambo. Tuwing Sabado raw ng umaga, pumupunta si Lolo doon kila Lolo Pidring para ihatid ang bayad sa mga kinuha nilang gulay. Malapad daw kasi ang taniman ng gulay ng pamilya ni Lolo Pidring noon. Kumukuha naman sila Lolo sa kanila ng mga ibebentang mga gulay tuwing Lunes. Tapos Sabado nila babayaran ulit. Ganun lang ang kasunduan nila. Dahil marami-raming gulay daw ang kinukuha nila na syempre hindi rin naman agad mauubos. Nagdadala na rin daw si Lolo ng 2 basket para lagyan ng mga dahon na pinapakain nila sa kanilang baboy. Nakalimutan na ni Lolo kung anong tawag nila doon dahil sa tagal na rin na hindi siya nakakita ng ganon. Pagkatapos ibigay ni Lolo ang bayad at kumuha ng mga ipapakain sa kanilang baboy, tutulungan daw siya ni Lolo Pidring sa pagbubuhat nun pauwi sa kanila. 2 basket kasi lagi ang dala at may kalakihan din yon. Talagang mabait daw kasi itong si Lolo Pidring. 20 anyos sila pareho ng mga panahong yon. At kahit nung kabataan pa daw nila, magkaibigan na ang dalawa. At ganon din ang kanilang mga magulang. Sa daan nila pabalik, doon na raw sila madalas na nag-uusap sa mga kababalagang nangyayari sa sityong yon. Nakatira sila sa parehong barangay pero magkaibang sityo. Doon din daw sa sityo nila Lolo Pidring dati nakatira sila Lolo, pero lumipat sila. Kaya wala na sila Lolo Ambo sa sityong yon nung dumating doon ang angkan na yon dahil nakabili ang mga ito ng lupa daw doon. Tatagalugin ko na lang din po ang lahat ng kanilang mga usapan. Habang naglalakad, nagtanong daw si Lolo kung anong bago doon sa sityo. Alam na raw ni Lolo Pidring kung anong ibig sabihin ng tanong na iyon. Habang tumatagal, lalong lumalala. Wala na silang pakialam kahit may marinig kaming mga kapitbahay nila. Alam mo ba, kagabi lang, nakarinig kami ng iyak ng sanggol doon sa isa sa mga bahay ng magpamilyang yon. Wala namang bagong panganak o kahit maliit na bata sa kanilang pamilya. Nakakapagtaka yon. Wika raw ni Lolo Pidring kay Lolo. Ganon ba? Ano ba ang tingin ninyo doon sa napansin ninyo kagabi? Tanong naman daw ni Lolo. Sa tingin namin, may dinukot silang sanggol. Nagtanong ang tatay ko sa kanila kanina kung bakit may umiiyak na sanggol kagabi. Ang sabi nila, baka imahinasyon lang daw namin. Sagot naman ni Lolo Pidring. Marami na rin daw nasabi si Lolo Pidring kay Lolo na mga napansin nila sa mag-anak na iyon. Tulad ng mga nagkalat na lamang loob sa likod ng kanilang bahay. Mga lamang loob daw yon ng hayop. Pero meron din daw doon na mga punit-punit na dugo ang damit. Ilang beses na rin daw na may sumita doon. Pero ang sabi lang daw ng pamilyang yon ay wag silang pakialaman
Hanggang sa isang araw, nagulantang daw ang sityo dahil may natagpo ang bangkay ng isang babae doon sa may kakahuyan. Nagmadali daw sila lolo na puntahan yon para tignan. Parang itinapon lang daw doon yung bangkay na parang isang hayop. Ang masakla pa ay kilala daw nila lolo ang babaeng yon. Kabarangay din nila yon at malapit ang bahay ng babae sa bahay ni Lolo Ambo. Pero ang katawan ng babae ay nakita sa kakahuyan, malapit doon sa sityo naman nila Lolo Pedring. Paglabas ng kakahuyan, ang tatlong bahay ng magkakamag-anak na pinaghihinala ang aswang ang agad nabubungad. Siyempre, nabalot ng takot ang mga tao, pero tandaan nyo na nangyari ito sa Mindanao, kung saan noong panahong ito ay talagang magulo rin. Hindi na bago ang makakita ng bangkay ng tao, lalo at marami ring mga rebelde noon pa man. Pero bukod sa parang winakwak ang tiyan ng babae na ayon sa mga may otoridad, sinaksak lamang daw, may isa pang kakaibang detalye sa bangkay ng babae noon. Merong mga marka ng kalmot sa kanyang likod. Talagang mahahaba yun at halatang bumaon. Imposible namang gawa yun ng hayop, dahil niwala nga raw mahuli sila lolo kapag naghahanap sila doon. Ang masakla pa doon, ang babaeng natagpo ang patay ay atin ang nagugustuhang babae ni lolo noon. Maraming nagsasabi na talagang napagtripan ito sa daan, o baka natsambahan ng mga rebelde o ng mga walang magawa sa buhay, o di kaya ay mabangis na hayop. Pero ni isa sa mga yon, ayaw paniwalaan nila lolo. Alam nilang may kinalaman ng pamilyang matagal nang pinaghihinala ang mga aswang. Dahil unang-una, ang bahay ng mga ito ang pinakamalapit doon sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Ni isa din sa kanila, hindi man lang pumunta doon para tignan ang bangkay o kahit makiosyoso man lamang. Malamang dahil sila din naman ang may kagagawan. Kinagabihan daw noon, nag-usap-usap na ang ilang kalalakihan sa sityo nila Lolo Pedring. Nagkataong nandun din ang Lolo Ambuco dahil kaarawan daw yon ng tatay ni Lolo Pedring. Kaya parang nagkaroon sila ng pagkakataong makapag-usap-usap. Siyempre, walang kahit isang miyembro ng pamilyang aswang na inimbita. Ang usapan noon, dapat ay magsimula na silang magbantay sa pamilyang yon. Para raw hindi halata, kanya-kanyang bantay muna sila. Dahil doon ay napadalas ang pagpunta ni Lolo Ambo doon kila Lolo Pedring. At doon na rin ito natutulog kapag pumupunta siya doon. Minsan daw naglilibot-libot sila doon banda sa bahay ng magpamilya, pero masyado raw mailap ang mga ito. Doon na sila nakapag-isip na subukang galitin ang pamilya. Gabi-gabi silang nagsisiga ng dahon ng bayabas at binubudburan nila yon ng asin. Ayon daw kasi sa tatay ni Lolo Pedring, galit na galit daw ang mga aswang kapag nilalagyan ng asin ng siga. Yung kakaibang tunog daw ng asin kapag binubudbod sa baga, talagang kinaiinisan ng mga aswang. Samahan pa ng amoy din nun, pati ng dahon ng bayabas. Talagang kalaban daw nila yon. Nangangati daw ang mga ito at talagang nababahuan. Ginawa rin yon ng iba pa nilang kapitbahay. Ang rason lang daw nila ay kunwari, nagsisiga sila dahil maraming lamok. Naitataboy ang mga aswang nun, pero nagiging dahilan din daw yon ng pagtatanim nila ng galit. At yun na nga ang nangyari. Isang gabing nandoon din ang Lolo Ambuco. Naghahanda na raw sana silang magsiga nang bigla daw lumapit sa kanila ang isa sa mga miyembro ng pamilya ng mga aswang. Bakit ba kayo nagsisiga ng ganyan gabi-gabi? Pwede bang itigil nyo yan? Agad daw nitong bungad sa Lolo Ambuco mismo. Itigil?
Hindi naman ito nakakaapekto dito Konti lang ang usok nito. At sandali lang din naman. Pantaboy lang to sa lamok. O di kaya naman sa mga aswang. Diretsyong sagot naman daw ni Lolo. May galit kasi talaga ang lolo ko. Lalo at yung babaeng natagpuang patay. Medyo malapit din sa kanya. Matapang din ang lolo ko. Lalo at batang-bata pa siya nito kaya talagang palaban. Aswang? Sino? Sagot naman daw ng lalaki sabay tumawa pa. Nag-init na raw ang tenga ng lolo ko noon. Bakit? Hindi ba kayo mga aswang? Malalaman naman natin Wika pa raw ng lolo ko noon. Sabay nagsimula ng magsiga. Tinignan lamang daw sila ng matalim ng lalaking yon. Sabay tumalikod nung umuusok na yung siga. Mukhang ginalit mo, iho. Hindi na makakapagpigil yan mamaya. Natatawang wika naman daw ng tatay ni Lolo Pidring. Nung lumalim na ang gabi, hindi pa raw natutulog noon sila lolo. Inaabangan talaga nila. Pati ang ibang kapitbahay nila ay sinabihan nilang magbantay. Bandang mga 11:00 raw, nang may biglang pumupersang buksan ang pinto ng bahay. At bago pa man nila masilip yon, agad din yung tumigil. Sandaling tumahimik pero may hawak na raw na buntot pagi noon ang tatay ni Lolo Pidring. Habang parehong itak naman ang hawak nila lolo. Sa puntong yon, naririnig na nilang may marahang gumagapang sa bubong ng bahay. Yung tipong naghahanap ng mapapasukan. Doon na inutusan ng tatay ni Lolo Pidring si Lolo Ambo at Lolo Pidring. Naikutan nila doon sa kanan, habang aabangan naman doon sa kaliwang parte ng tatay ni Lolo Pidring. Ginising nila ang nanay ni Lolo Pidring at ang nakababatang kapatid na lalaki dahil sila ang maiiwan doon sa loob ng bahay. Tapos palihim na lumabas sila lolo doon sa pintuan sa likod. Nung inikutan ni Lolo Pidring at Lolo Ambo, siguro ay nakatunog daw ang aswang kaya bumalik ito doon sa kaliwang parte sabay tumalon. Ang hindi niya alam, nag-aabang doon ang tatay ni Lolo Pidring. Pagtalon na pagtalon daw ng aswang, sinalubong daw agad yon ang hataw ng buntot ng pagi ng tatay ni Lolo Pidring. Sabay sigaw daw nito na nahuli niya ang aswang. Nung tumakbo daw sila lolo papunta doon, talagang nanlalaban pa daw ang aswang habang nakadapa sa lupa pero nanghihina raw ito sa bawat paghataw ng buntot ng pagi. Sa galit daw ni Lolo Ambo, dahil naalala niya ang natagpuang bangkay, hindi raw ito nakapagpigil. At ginamit niya ang itak niya para tagain ang aswang na iyon. Talagang hindi raw kasi yon makatayo dahil sa paghataw ng buntot ng pagi. Parang nanghihina daw yon agad. Sa pagtagang ginawa ni Lolo Ambo, nangisay na raw ang aswang. At kahit alam na nila kung sino yon, nagulat pa rin sila at kinalabutan nang unti-unti itong magbalik sa kanyang anyong tao. Nung maglabasan raw ang kanilang mga kapitbahay, yung normal na anyo na ang nabutan nila pero lahat daw ng mga ito naniniwalang aswang talaga yon, lalo at wala pa yung kahit anong saplot. Kitang-kita raw ng mga ito kung paano itong nalagutan ng hininga. Nung lumabas raw ang ilan pa nilang kapamilya, pinagbabato sila ng mga tao. Pinapalayas nila ang mga ito kung ayaw daw nilang matulad sa nahuling aswang. Ang iba daw sa kanila ay nagsindi ng solo at pinagbabato yon sa bahay ng mga aswang. Dahilan para masunog daw ang isa sa 3 bahay. Ang ibang miyembro daw ng pamilya ay talagang galit na galit. Namumula na raw ang mga mata ng mga ito na parang inaamin na nila na mga aswang nga sila. Pero masyado ng maraming nakakita kaya pinili na lang ng mga ito na umalis. Hindi na lang hinabol ng mga kalalakihan dahil inaawat na rin sila ng kanilang mga asawa. Ang pinakamasakla pa po doon, dinampot po noon ang lolo ko sa salang pagpatay. Siya kasi talaga yung nakapatay doon sa aswang.
Kahit anong giit niya na aswang yung kanyang pinatay, syempre pagtatawanan lang siya. Ikinulong si Lolo ng ilang araw. Pero dahil hindi naman itinanggi ng pamilya ang nangyari at wala rin silang follow-up sa kaso, nakalaya naman agad ang lolo ko. Malapit na ring mag-50 anyos ang nakalipas pero hanggang ngayon, alam ni Lolo at ng ibang nakasaksi na aswang talaga ang napatay ni Lolo Ambo. Hanggang dito na lang po ito. Maraming salamat. Naniniwala ka bang may mga taong nabiyayaan ng mga kakayahan at kaalaman na nagagamit nilang panglaban o pangprotekta sa kanilang mga sarili at sa ibang tao? Kakayahang bunga ng ilang taon din namang pagpapakadalubhasa sa pinili nilang landas. Tawagin niyo po akong Gregorio. Tunay kong pangalan. Isa po akong dating guro na nagretiro na. Yun ay dahil senior citizen na rin po ako. Ngunit itong ikukwento ko po sa inyo ay tungkol sa isang kababaryo na noong araw, ilang dekada na ang nakaraan, ay kinatatakutan ng mga aswang sa baryo namin. Kung hindi ka naniniwala sa aswang o hindi ka mahilig sa ganitong kwento, maaari po sanang wag na po kayong magpatuloy. Pero kung naniniwala ka o mahilig ka sa mga ganitong usapin, sige, ituloy mo ang pakikinig. Isang araw po noon, mga dekada 70, nagkataong bakasyon kaya umuwi po ako sa probinsya namin sa Mindanao. Hindi ko na po babanggitin yung probinsya mismo para maayos ang kwentuhan. Binata pa po ako ng panahong ito. Mga 18 o 19 na taong gulang pa lang po ako sa pagkakatanda ko. Kakauwi ko lang po noon sa Mindanao dahil bakasyon nga po noon. Galing po akong Maynila dahil doon po ako noon nag-aaral ng kolehiyo. Kasi nga, ang tita ko sa Maynila ang nagpapaaral po sa akin noon. Siyempre, pagka-uwi ko po, pumunta po ako agad sa bahay ng barkada ko na itago na lang po natin sa pangalang Melvin. Doon ko po unang nakilala ang kanyang tito na magdadalawang taon pa lang daw po doon sa lugar namin noon. Sakto din po sa panahon na hindi ako nakauwi sa probinsya namin. Dahil may isang bakasyon po noon na hindi ako nakauwi dahil walang makakasama ang tita ko pagkat may importanteng nilakad abroad ang tito ko noon. Kaya pagkatapos po ng mga 2 taon, itong sinasabi kong umuwi po ako. Pagdating ko po doon kila Melvin, nagulat po ang barkada ko syempre pero agad po akong nakarinig ng sigaw ng isang babae sa loob ng kanilang bahay. Nagtanong po ako agad noon. Ano ba yon, tol? May problema ba? Tanong ko pa po noon habang pasilip-silip sa pinto nilang bahagyang bukas. Nandito kasi ang tito ko. Isa itong manggagamot at may ginagamot siyang babae dyan sa loob. Sagot naman po sa akin ni Melvin. Siyempre nabigla po ako noon. Lalo at napakalakas po ng sigaw ng babae na parang hirap na hirap. Kaya hindi ko napigilang magtanong pa. Ano ba ang nangyari doon sa babae? Tanong ko pa noon. Yun ba? Inaaswang daw at kinukulam din. Mukhang matindi ang galit pero sinasabi ko sa'yo, tol. Kayang-kayang gamutin yan ng tito ko. Merong malakas na gabay si tito at meron din siyang malakas na proteksyon. Sagot naman po sa akin ni Melvin at inaya na po niya ako nitong puntahan namin ang iba naming kaklase noong elementarya. Bago po kami umalis,
nakita kong may isang lalaking sumilip pa sandali doon sa labas. Bago po nito isinara ang pinto. Yun daw ang tito ni Melvin. Binaliwala ko lang po yun noon. Pero alam kong hindi kalokohan ang mga pinagsasabi ni Melvin tungkol sa kanyang tito. Itago na lang po natin ang tito niya sa pangalang Mang Boyet. Yun po ang unang pagkakataon na nakita ko ito. Nung mga sumunod po na araw, nalungkot po kami sa balita na namatay ang isa po naming kamag-anak na taga doon din po sa barangay namin. Dahil po doon, madalas po kaming magsugal hanggang umaga doon sa lamay. Medyo binubuenas po kasi kami noon, kaya nananalo naman po. Isang gabi, napakarami pong nagsusugal doon. Halos punong-puno po ng mga sugarol ng gabing yon. Ganon po kasi talaga sa probinsya. Kapag may mga lamay, marami po talagang tao. Hanggang sa inabot na nga po kami ng mga alauna o mga 2:00 ng madaling araw noon. At kakaunti na lang po din ng tao. Karamihan po sa mga natira, mga mas matatanda po kaysa sa amin. Kami po noon ay nagsusugal pa rin po. Maya-maya pa, nagulat po kami nang isa-isa pong mag-alisan ang 3 matanda. Ito po ay kahit ang iba po sa kanila ay nagsusugal pa po sana doon sa mesa. Bigla na lang din pong napatayo ang matandang kalaro po namin sa pusoy. Ang sabi nito, uuwi na lang daw po siya. Napalingon po kami noon kung bakit nakapagtataka naman yata. At ilan talaga sa kanila ang umalis ng bigla-bigla na lang. Hanggang sa makita po namin na dumating pala doon ang tito ni Melvin na si Mang Boyet. Boyet, ikaw lang naman ang dumating. At biglang nagtayuan ng mga matatanda. Natakot yata sa'yo ah. Lalo na yung 2 matanda. Yung mga nauna. Uwi ka pa po ng isa naming kababaryo. Ang tinutukoy po nitong matatanda ay ang mga matanda na kahit nung kabataan pa lang po namin, pinaghihinalaan na pong mga aswang. Doon ko na po napagtanto ang posibleng dahilan. Tumawa lang po si Mang Boyet noon. Ang sabi po nito, alam niyo naman siguro kung bakit umalis ang mga yon, hindi ba? Yung mga matatandang yon, mga aswang yon. Alam nilang mahihirapan sila kapag nasa malapit ako. Lalo na kapag tumabi ako. Manghihina ang mga yon. O kaya naman mag-iinit ang katawan dahil hindi ko hinihiwalay sa katawan ko ang aking proteksyon. Dala ko ito lagi, lalo na kapag gabi. Wika po noon ni Mang Boyet. Ngumiti lang po si Melvin na parang nagyayabang. Kasi nga, dito niya yon. Pero medyo nagulat po kami noon nang may sinabi pa po si Mang Boyet. Alam nyo ba, merong mga matitigas na aswang na kayang tiisin ng proteksyon ng isang manggagamot na kagaya ko. Sa totoo lang, meron pang isa dito. Hindi siya umalis. Nakangiting wika ni Mang Boyet, sabay tumingin-tingin sa paligid. Mas kaunti na po yung tao kung ikukumpara nung maaga pa. Pero syempre, iilan pa po yun. Siguro, nasa mga lagpas 30 pa katao. Karamihan po doon, naglalaro ng sugal. At meron din po naman na nanonood lang. Nagtanong po noon ng iba kung sino ba yon. Pero ang sabi po ni Mang Boyet, syempre, hindi raw niya sasabihin. Napatingin-tingin po kami noon sa paligid pero hindi po talaga namin malaman kung sino doon ang kanyang tinutukoy.
Nagpatuloy na lang po kami noon sa paglalaro ng pusoy. Habang nakaupo lang po doon si Mang Boyet, kasama ang iba pa naming kababaryo. Maya-maya pa po, biglang naubos na po pala ang pera ng isa naming kalaro. Habang yung pinagsamang pera naman po namin ni Melvin ay talagang lumago na po. Medyo buenas po talaga kami noon. At malaki-laki na rin po ang panalo namin. Noong araw po kasi, manalo ka lang po ng 1,000. Talagang malaki na po yon. Lalo na po sa probinsya. Dahil nga po kulang kami ng isa, tumigil na po kami noon. Ayos na rin po. Lalo at panalo na rin kami. Binalatuhan pa po namin si Mang Boyet noon, Sir Dan, pero ayaw po nitong tanggapin eh. Kaya nagpaalam na lang po kami ni Melvin na uuwi na. Kaya nyo ba? Tanong pa po noon ni Mang Boyet. Bakit po tito? Hindi naman po kami nakainom. Kayang-kaya naman po naming umuwi. Sagot naman noon ni Melvin. Wala. Baka sakali lang na may mangyari. Pero wala. Kalimutan nyo na. Mag-iingat kayo. Sagot naman po ni Mang Boyet noon. Umalis na nga po kami noon. Dala-dala ang ilang libo po naming napanalunan. Sa ilang oras din po na pagsusugal. Medyo malakas din po kasi ang taya. Nung pauwi na po kami, habang naglalakad po kami sa daan, bigla po kaming napatingin sa itaas ng puno. Dahil parang may bumagsak po doon. Ano yun, tol? Pasigaw ko pong tanong noon. Nakita mo ba yun, tol? Parang may bumagsak. Pero wag na lang nating pansinin. Ibon lang siguro. Sagot naman po noon ni Melvin. Pero habang patuloy po kaming naglalakad, mas lalo po akong kinakabahan. Alam ko po talagang may sumusunod po sa amin na parang nagpapalipat-lipat sa mga puno. Dahil marami po talagang punong kahoy sa gilid ng daan. Kung baga, parang magubat po sa magkabilang gilid ng daan. Iilan lang din po ang bahay sa parting yon noon. Sa totoo lang, halos wala nga. Nung makarinig na po kami ng angil na parang nanggagaling sa itaas, talagang patakbo na po sana kami noon, Sir Dan. Naggulat na lang po kami nang mula po sa likuran namin ay merong nagsalita. Sabi ko naman sa inyo, mag-ingat kayo. Sinusundan na kayo ng aswang. Wika po iyon ng boses ng tito ni Melvin. Paglingon po namin, si Mang Boyet nga po yon. Lumapit po ito sa amin at agad na tumingala sa itaas ng malaking puno ng akasya sa may gilid ng daan. Bumaba ka dyan. Sigaw po nito. Pero tanging angin lang po ang narinig namin. Kung ayaw mo, pipilitin kitang bumaba dyan. Sigaw pa po ni Mang Boyet, sabay may binibigkas po itong orasyon. Sigurado po ako doon dahil nakakaintindi po ako ng kaunting Latin. Noon po kasi, tinuturo po ang salitang Latin at Espanyol sa eskwelahan. Alam ko pong Latin po yung binibigkas niya pero hindi ko po maintindihan ng iba. Maya-maya pa po, laking gulat po namin nang mula po doon sa itaas ng akasya ay may bumagsak pong kung ano. Parang isang malaking ibon pero nung tinignan po namin ng mabuti, nagulat po kami. At isa po yung tao. Taong pamilyar po sa amin. Isang matanda na nandoon din po sa lamay bago kami umuwi. Nangingisay po yon at nag-aangil na parang labis pong nasasaktan. Hinayaan lang kita sa lamay kanina pero sabi ko na nga ba, may galit ka sa akin. Pamangkin ko pa talaga at ang kanyang barkada ang gagantihan mo. Bakit? Dahil ba lahat ng mga inaaswang mo sa baryo
pumupunta sa akin at ginagamot ko. Galit na wika noon ni Mang Boyet at inilabas po niya ang kanyang proteksyon. Ginamot ko lang sila dahil yun ang aking trabaho. Buti nga hindi kita ginantihan. Kahit alam kong ikaw ang may gawa. Kayang-kaya kitang patayin anumang oras kong gustuhin. Tandaan mo yan. Saad pa po ni Mang Boyet habang patuloy pong namimilipit sa sakit ang matandang aswang. Sa totoo lang, sa taas po ng kanyang pinagbagsakan, dapat nawala na po yun ng malay o kaya naman ay namatay. Grabe ang kaba ko noon. Talagang kakabahan ka po talaga. Ikaw ba namang nakita mo na parang isang malaking ibon ang bumagsak pero nung nasa lupa na, biglang tao pala. Nung tinigil po at itinago ni Mang Boyet ang kanyang proteksyon, parang nakahinga ng kaunti ang aswang. Binigyan siya ng kasunduan ni Mang Boyet noon. Ang sabi po nito, kung may pumunta pa sa akin at nagpapagamot at ikaw yung may gawa, papatayin kita. Kapag may nabalitaan akong may balak kang biktimahin, papatayin kita. Kahit anong gawin mong pang-aaswang at malaman ko, papatayin kita. Tandaan mo yan. Itigil mo na ang ginagawa mo at subukan mong mabuhay ng normal. Matagal ka ng aswang. Kaya mo nang pigilan yan, alam ko. Saad pa po ni Mang Boyet noon. Sabay sumigaw po itong umalis na ang matanda sa kanyang harapan. Wala pong nagawa ang matanda kundi ang pumayag. Parang maamong tupa po itong tumangulang ng tumango bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Mang Boyet. Namatay lang po ang matandang aswang na iyon ilang taon nang nakalipas pero ni minsan hindi ko po narinig mula kay Melvin o Mang Boyet na may ginawa po itong kalokohan. Siguro talagang natakot po ito. Lalo at doon na po nanirahan sa lugar namin si Mang Boyet. Pumanaw na rin po si Mang Boyet ilang taon nang nakaraan. Siyempre, dahil matanda na rin po ito. Ako nga matanda na rin eh. Pero, salamat po sa kanya at nailigtas po nito kami. At naipadala ko pa po ang kwento dito po sa channel po ninyo. Hanggang dito na lang po ito. Taga Bohol po ako. Dito po ako ipinanganak at tumanda. Hindi ko na rin po babanggitin ang mismong lugar at baka mabash pa po ako. 57 taong gulang na po ako at nagtatrabaho bilang isang gwardya sa isang mall dito sa Bohol. Pero nangyari po itong kwento ko noong teenager pa lamang po ako. Siguro mga 18 taong gulang. Problemado po noon ang pamilya namin. Yung lolo ko po kasi noon ay talagang lasenggo po. Kapag may mga fiesta po sa mga karatig na barangay, talagang dumadayo pa po ito para makipag-inuman sa kanyang mga kumpare. Ayos lang naman sana po yon. Pero 2 beses na rin po itong nasaksak ng mga panahon po na iyon. Maswerte lamang po ito at nakaligtas pa po ito. Ang malaking problema po namin noon, lumipas na po ang lagpas 24 oras at hindi pa rin po nakakauwi ang lolo ko. Nagpaalam lang po itong makikifiesta sa kabilang barangay pero hindi po ito nakauwi. Pinuntahan po namin ang kanyang kumpare. Pero ayon po dito, madaling araw pa lang daw pagkatapos nilang mag-inuman, nagpumilit na raw na umuwi si lolo. Nakainom daw ito syempre pero hindi pa naman daw ganun kalasing kaya hinayaan naman daw nilang umuwi. Dahil madaling araw na nga syempre naglakad lang po yung lolo ko noon. Mga nasa 65 taong gulang na po ang lolo ko noon kung hindi ako nagkakamali. Pero sa edad niya pong yon, talagang malakas pa po ang pangangatawan po nito. Baka magduda po kayo sa edad
Maaga pong nakapangasawa at nagkaanak ang lolo ko noon. Pero hindi pa po halata sa kanyang edad ang itsura po nito. Nagtanong-tanong na po kami noon sa baryo na iyon. Pero isang lalaki lamang po ang merong naisagot sa amin. Nakasalubong raw niya ang lolo ko sa daan nung madaling araw pero syempre hindi na raw niya alam kung saan ito nagpunta. Base sa kanyang paglalarawan, mukhang sigurado naman ang lalaki, lalo at magkatugma nga yung suot ni lolo doon sa sinabi ng lalaki. Pero malaking tanong pa rin po sa amin noon kung nasaan na nga ba ang lolo ko. Kahit yung mga kagubatan doon sa baryo, hinalughog na rin po namin pero wala po talaga. Malayo ang lugar namin sa bayan kaya hindi po agad namin yon na-report sa pulis. Ilang oras po kasi ang kailangan para makarating po sa pinakamalapit na police station. Lalo at napakatagal na rin po nang mangyari ito. Hirap po talaga kami sa transportasyon noon. Nung pangalawang araw na, wala pa ring balita kay lolo. Hindi pa rin ito nakakauwi. Ngunit grabe po ang kaba namin noon nang may isang kababaryong nagpaalam sa amin na may natagpuan daw na bangkay ng isang matandang lalaki sa isang burol sa may kabilang baryo. Siyempre kahit sino naman po siguro, mapapaisip talaga na baka ang lolo ko na iyon, lalo at nawawala nga ito ng 2 araw na. Dali-dali po naming pinuntahan yung nasabing lugar. Sa may itaas pa po yun ang burol, kaya medyo natagalan po kami. Pagdating po namin doon, marami na pong tao ang nandoon. May nakataob po na katawan sa may damuhan at sa unang tingin, talagang kinabahan po ako noon. Lalo at yung buhok po ng matandang nakataob, halos pareho po kay lolo yung gupit. Nung nilapitan na po namin ang tatay ko, pareho po kaming parang nabunutan ng tinik nang makitang wala po itong balat sa kanyang likod. May balat po kasi ang lolo ko sa likod nito. Sa gitna po yun ng likod na makikilala mo talaga. Siyempre, walang may gustong gumalaw sa bangkay noon. Pero kahit alam naming hindi yun si lolo, naglakas loob pa rin ang tatay ko noon na baliktarin ang bangkay. Nung ginawa niya po iyon, nasigurado nga namin na hindi talaga yun si lolo. Pero halos masuka naman po kami nang makita po namin ang lagay ng bangkay na iyon. May malaking hiwa po yun sa kanyang tiyan pero nakapagtatakang yung dugo po nun sa damuhan kung saan ito nakabalandra ay parang kakaunti lamang. Yung tipong parang hindi sa lugar na yon namatay ang katawan na yon. Nung suriin po namin, hindi man po kami ganon kasigurado. Napansin po namin na parang wala na po yung lamang loob. Nagsuka na po ako noon. Wala rin pong nakakakilala doon sa matanda. Ang ginawa po nila, binalot po nila yon ng kumot. At malamang ay nireport po nila yon sa otoridad. Kami naman po ay hindi namin alam ang gagawin noon kung paano nga namin mahahanap ang lolo ko. Naghanap po ulit kami noon at gabi na po kami nakauwi sa bahay. Bali ako, si tatay at ang isa ko pang pinsan. Hindi naman po namin nakalain noon na nung umuwi na po kami, meron po kaming nadatnan na hindi namin inaasahan. Doon po sa balon sa may harap lang ng bahay namin, may nakita po kaming nakadapa doon. Habang parang uhaw na umiinom ng tubig sa isang timba. Nakilala ko po agad yon. At halos maiyak po ako nang makita kong si lolo nga yon. "Lolo, nakauwi ka."
Buhay ka. Wika ko pa po noon sabay lapit po sa lolo ko. Pero nung nilapitan po namin ito, duguan po ang lolo ko noon. Meron po siyang mga sugat sa kanyang braso at sa kanyang binte. Mahaba po yon na hindi ko alam kung ano ang may gawa. Agad po namin siyang ipinasok sa bahay at inihiga. Doon na po namin napansin noon na punit-punit na po ang suot na damit ni lolo. May mga marka din po ang binti niya at ang kanyang mga kamay. Naani mo'y itinali ng mahigpit kaya nagmarka ng ganon. Sino ang may gawa sa'yo nito, Tay? Pagbabayarin namin. Galit na sabi noon ng tatay ko pero ang sabi ni lolo, hindi daw niya makilala dahil hindi raw normal. Nagtinginan po kaming lahat noon bago nagtanong ang tatay ko kung anong ibig sabihin doon ni lolo. At yung naging sagot po nito, yung mas nagpagulo po sa lahat ng mga nangyari. Ang sabi po ni lolo, dinukot daw siya ng isang aswang. Kaya raw ganon ang itsura ng kanyang mga sugat. Dahil nanlaban sila, kaya sila nakatakas. May isang matanda pa raw pala siyang nakasama na tumulong rin sa kanya. Pero nagkahiwalay daw sila at mukhang yung kasama daw niyang iyon, yung sinundan ng aswang. Nung ibinigay niya pa ang ibang detalye, iisang tao lang ang pumasok sa utak namin. Yung matandang lalaki rin na natagpo ang patay doon sa may burol. Ang sabi ni lolo noon, ilihim lang daw namin. Dahil kung hindi kami pagtatawanan, baka sabihin pa raw kaming nababaliw na. Dinala daw sila sa gitna ng gubat ng aswang na iyon. At doon na raw sana sila tatapusin. Pero nagawa nilang makawala sa gapos at nanlaban sila hanggang sa makatakbo. Ayon pa kay lolo, hindi lang raw isang aswang yon. Parang magkapatid raw, base sa narinig niya sa mga pag-uusap ng mga ito. Kahit nanghihina na raw ang lolo ko, naalala pa niya ang lugar na pinagdalhan sa kanila. Hindi man ganun kasigurado, pero meron daw talaga siyang ideya. Wala kaming pinagsabihan doon at balak naming puntahan yon. Mabuti na lang at hindi naman malala ang mga sugat ni lolo. 4 po kami noon na umalis dahil isinama pa po namin ang tito ko. Nagdala po silang 2 ng tatay ko ng baril, kaya kampante rin po kami noon. Base po sa paglalarawan ni lolo, sa kalapit na burol lang din yon kung saan natagpuan ang bangkay ng matanda. Gabi po kami pumunta para wala pong makapansin at baka maghinala pa po sa amin ang ibang mga taga doon. Medyo umuulan po noon pero mahina lang. Tinahak po namin ang daang itinuro ni lolo. Dahil kung tutumbukin daw namin yon, may makikita raw kaming kubo sa gitna ng gubat kung saan raw sila dinala ng mga aswang na yon. Nagkandaligaw-ligaw pa po kami noon dahil hindi po ganon kadaling sundan ang sinabi ni lolo. Kahit medyo pamilyar naman po kami sa lugar na iyon. Mga 1 oras rin po siguro nang may nakita na nga kaming kubo sa gitna ng gubat. Nakapagtataka dahil sino ba naman ang titira sa ganong lugar? Hindi na po kami nag-aksaya ng panahon noon at agad po kaming lumapit doon sa kubo. May ilaw po sa loob na parang mula sa gasera. Palapit na po kami sa kubo nang bigla pong may lumabas doon sa pinto. Kanya-kanya po kaming yuko noon. Siguro, nakaramdam po yon. Napalunok po ako ng laway noon.
Dahil akala ko po talaga ay imposible ang sinasabi ni Lolo. Pero sa puntong yon ay nasa harapan na namin ang kanyang sinasabi. Lumabas po sa pinto ang isang malaking hayop. Mukha po yung aso pero yung mata po nun nagbabaga po sa dilim. At yung bunganga po naglalaway po ng sobra. Napatingin po ito bigla sa aming direksyon habang nakayuko po kami sa likod ng mga damuhan. At doon na po ako nagsimulang kabahan. Unti-unti po itong lumalapit at halatang anumang oras ay handa itong umatake. Doon na po mabilis na lumabas ang tatay ko doon sa may damuhan. At agad po niyang pinaputukan ng magkakasunod ang hayop po na iyon. Tinamaan po yon. Dahil siguro nabigla rin po yon. Siguro dahil sa ulan, kaya natagalan pa po ito na mahanap kung saan kami nagtatago. Nang makita po yun ng tito ko, pinasundan pa po niya yon ng ilang magkakasunod rin na putok. Ngunit mabilis pong tumakbo yung hayop. Papasok po sa kubo, kahit may tama na po yon. Tumakbo po agad ang tito ko at ang tatay ko doon po sa may kubo. Kaya sumunod rin po kami ng pinsan ko. At doon ko na po nasaksihan ang pinaka hindi ko malilimutang pagkakataon sa tanang buhay ko. Pagpasok po namin doon, isang lalaking medyo may katandaan na rin po ang nakahandusay sa loob ng kubo. Walang kahit anong suot at talagang duguan. Paano nangyari yon? Isang malaking hayop yung nabaril ng tatay ko. Pero isang lalaking walang kahit anong saplot na ang tumambad sa amin sa loob ng kubo. Litong-lito po ako noon. Pero mabilis ko rin pong napagtanto na kapag sinabi palang aswang ay may kakayahan ding magpalit ng anyo. Babarilin pa po sana ulit yun ng tatay ko. Pero mabilis po yung nalagutan ng kanyang hininga. Hindi ko po alam noon ang iisipin ko. Nung tinignan po namin ang mukha, hindi po namin kilala yon. Yung loob po ng kubo noon, marami pong mga dugo ang damit. At yung mas ikinagulat pa po namin, nakita po namin doon ang tsinelas po ng lolo ko. Hindi po kami pwedeng magkamali doon. Nagtanong po ang tito ko noon kung hihintayin ba raw namin na baka may bumalik pa doon na kasama ng aswang na iyon. Pero sagot naman po ng tatay ko, alanganin na raw yon dahil halos wala na ring natirang bala at kasama pa nila kami ng pinsan ko. Ayaw na raw niyang isugal pa yon. At hindi rin kami sigurado kung dalawa lang ba talaga ang aswang na nakatira doon. Sinindihan namin noon ang lahat ng mga gamit doon sa loob ng kubo. Nagliyab po yung kubo na yon mula sa loob. Ang sabi po ng tatay ko, ayos lang raw dahil nagbabadya naman ang malakas na ulan kaya hindi rin yon kakalat. Pagkatapos po nun, umalis na nga po kami doon. At nung nasa malayo na po kami, bumuhos nga po ang ulan at yung tipong may kalakasan na po. Pero napalingon po kaming lahat noon nang makarinig po kami ng alulong mula doon sa malayo. Siguro ay may bumalik nga pong kasama ang napatay naming aswang doon po sa kubo. Pero hindi na rin po mahalaga sa amin yon dahil naiganti na po namin ng lolo ko sa ginawa po ng mga hayop na yon sa kanya nung dinukot po nila ito. Kami-kami lang po ang nakalam nun. Halos 40 anyos na rin po ang nakakalipas. Pero hinding-hindi ko po yun malilimutan kailanman. Hanggang dito na lang po ito at maraming salamat po. Kamusta po sa lahat ng tagapakinig? Nagtatrabaho po noon ang lolo ko sa isang malaking palaisdaan sa Visayas.
Noong kabataan pa po niya. Hindi ko na rin babanggitin ang mismong lugar. Bale, all around raw ang trabaho. Bantay ka ng palaisdaan, tagapakain ka ng mga isda sa hapon at umaga. At kung may harvest naman, nandoon ka rin dapat syempre. Siya din ang driver ng motorboat kung may delivery sila sa mga orders sa amo nila. Madalas kasi ay sa tubig sila dumadaan sakay ng motorboat. Kasi mas madali raw. 3 silang bantay doon. Si Johnny, Ariel, at ang lolo ko. Naitago na lang din natin sa pangalang Ruben. Itong si Ariel at si lolo daw talaga ang medyo close pero okay naman din silang 3. Isang araw ay nag-harvest sila ng bangus sa palaisdaan. Medyo malapad talaga ang palaisdaan. Kaya tuwing nag-harvest daw sila, talagang inaabot sila ng gabi kahit may iba rin silang mga katulong. Lalo pa at makaluma pa talaga din ang mga pamamaraan noon. Bandang 7:00 raw ng gabi, bigla raw napansin ni Ariel na wala doon si Johnny. Pre, asa na naman ba ang isang yon? Madalas talagang nawawala kapag dumilim na itong si Johnny. Nakita niyo ba kung saan siya nagpunta? Tanong daw ni Ariel dahil siya raw talaga ang unang nakapansin. Nako pre, baka gumamit lang ng kubeta. Alam niyo naman. Sagot naman daw ni lolo. Ito raw kasing si Johnny, medyo madalas na samaan ng tiyan. Kaya medyo sanay na raw din sila. Nagkataon naman na umalis pa ang boss nila na may-ari ng palaisdaan. Pero lumipas ang mga 30 minutos, wala pa rin daw si Johnny. Habang patuloy naman sila lolo sa kanilang ginagawa. Dumating na rin ang amo nila at napansin niya iyon. Kaya si lolo na mismo ang naghanap dahil nagmamadali na nga sila. Kasi i-deliver pa daw nila ang mga bangus sa kakontrata ng kanilang amo. Patakbo daw na tinumbok agad ni lolo ang kubeta sa may kabilang dako ng palaisdaan. May kalaparan talaga kasi ang palaisdaan. Pagdating niya doon, bukas naman ang kubeta at wala raw roon si Johnny. Medyo kinabahan na si lolo noon. Kasi hindi si Johnny yung tipong pababayaan ng trabaho niya. Lalo at alam niyang anumang oras ay darating ang kanilang amo. Pinuntahan niya sa kubo ni Johnny at baka nandoon siya. Pero wala raw ito doon. Inilawan ni lolo ang buong paligid doon banda pero ni bakas ni Johnny ay wala raw talaga. Saan naman kaya pupunta ang kalbong yon? Sa isip pa daw ni lolo. Kalbo rin daw kasi ang tawag nila kay Johnny. Dahil wala na nga raw itong buhok kahit bata pa naman. Nung mga oras daw na iyon, mas nag-aalala si lolo na baka tanggalin sa trabaho si Johnny. At hindi niya talaga naisip na baka kung napaano na ito. Pabalik na raw siya doon sa may bandang kubeta. Nang biglang binuksan ang lahat ng ilaw na nakapalibot sa palaisdaan. Ang sabi ni lolo, madalas raw ay mga 10 PM na binubuksan ng ilaw sa buong palaisdaan. Kapag maaga pa raw kasi, hindi naman pinapabuksan ng amo nila ang mga ilaw doon sa may gawing kanan ng palaisdaan, kung saan banda ang kubeta. Dahil matagal na raw na walang kinukulture ng mga alimango sa mga kahon sa parting yon. Napakaraming mga kahon daw kasi sa palaisdaan na hinahati lang ng mga pilapil. Kaya ang mga kahon daw sa parting iyon, wala na ring lamang tubig dahil tag-init noon. Lalo at sa may bandang dulo na ito kaya hindi na rin nila pinapasukan ng tubig. Habang wala pa silang nabibili na similya ng alimango. Dahil biglang lumiwanag doon banda, nagulat daw si lolo nang
biglang may tumalo na malaking aso mula doon sa loob ng kahon. Yung tipong parang nagulat daw ito sa biglang liwanag doon banda. Agad na napatras ang lolo ko nang makita niya iyon. Pero napakabilis daw ng kilos nun at mabilis yung naglaho. At bukod pa doon, talagang kakaiba raw ang laki nun. Nung mapatingin siya sa loob ng kahon, nakita niyang nakabulagta doon si Johnny. Agad na kinabahan raw si lolo. At napasigaw siya sa kanyang mga kasamahan na narinig naman agad kahit medyo malayo siya. Tinignan niya si Johnny at napansin itong puno na raw ng sugat ang katawan nito. Pero panay mga kalmot daw. Nung inilawan niya ng flashlight ang mukha nito, may mga marka na parang sinakal. May mga sugat rin daw doon banda. At ang nakakapagtaka pa, may naiwan raw na damit doon lang din banda sa loob ng kahon na iyon. Nung bahagyang iniangat ang katawan ni Johnny, bigla raw itong napaubo na parang naghahabol ng kanyang hininga. Kaya nakahinga naman ng maluwag si lolo dahil syempre kumpirmadong buhay pa raw ito. Nung nakarating na ang amo nila at ang iba pa doon banda, dadalhin na raw sana nila sa hospital itong si Johnny. Pero ang sabi raw nito, albularyo ang kanyang kailangan. Nanghihina raw ito pero nakakapagsalita naman ng maayos. Nung una ay ayaw pa ng amo nila dahil syempre kargo niya kapag may nangyari kay Johnny. Pero nagbago daw iyon nung nagsimula ng magkwento itong si Johnny. Ayon daw sa kanya, talagang gumamit lang siya ng kubeta. Pero nung pabalik na siya, doon sa may medyo madamong parte ng Pilapil kung saan sa kabila nun ay may 2 bahay, sa may bandang labas na ng palaisdaan, may nakita raw siyang matandang lalaki na nakatuwad. Doon sa likod ng mga damo, sa may ilalim na banda ng Pilapil. Hindi na raw bago yon sa kanya. Kaya agad niyang naisip na isa yung aswang. At inaaswang ng matanda ang sanggol doon sa kalapit na bahay. Lalo at naririnig daw niyang napakalakas ng iyak ng sanggol doon sa bahay, malapit lang sa palaisdaan. Bagong panganak lang daw kasi ang nakatira doon. Choy! Choy! Gaano kada? Gapangaswang kaguro no? Sigaw raw niya na medyo nag-aalangan. Na kung sa Tagalog pa ay, Choy, anong ginagawa mo dyan? Nangangaswang ka siguro no? Akala niya ay naunahan niya ng dunga ng aswang. Kaya naglakas loob siyang lumapit ng walang kahit anong armas. Nang walang ano-anong, bigla raw tumayo ang matanda at agaran siya nitong dinumog. Hanggang sa mahulog silang dalawa doon sa loob ng palaisdaan na wala ng lamang tubig. Pinagkakalamot daw siya ng matanda pero nanlaban siya. Ilang minuto na raw silang nagdudumugan doon. Sa bawat akmang pag-akyat daw niya sa Pilapil, hinihila raw siya ng matanda pababa hanggang sa masakal siya nito. Sigaw raw siya ng sigaw noon. Pero nakakapagtakang wala raw nakakarinig. Kahit nung tinawag daw siya ni Lolo, nakasagot pa raw siya pero wala man lang narinig si Lolo. Dumaan pa si Lolo doon banda sa kanila nung pinuntahan niya ang kubo ni Johnny. Kitang-kita pa raw siya ni Johnny nung dumaan siya pero hindi na ito makasigaw dahil sinasakal na ito ng aswang. Ang isa pang nakakapagtaka, wala man lang nakita si Lolo o kahit narinig o naramdaman. Wala siyang kaalam-alam na nung dumaan siya doon sa Pilapil, nandoon lang sa baba niya si Johnny at yung matandang aswang. Ayon pa kay Johnny,
Tumutulo na raw ang laway ng matanda sa mukha niya habang pinagsasakal siya nung dumaan sa pilapil si Lolo. Kahit daw doon sa paghahabol niya ng hininga habang sinasakal siya, dapat narinig na ni Lolo. Lalo at napakatahimik sa palaisdaan. Pero wala talaga. Halos panawan na raw siya ng ulirat nang bigla daw bumukas ang mga ilaw sa parting yon ng palaisdaan. Napapikit daw si Johnny dahil napakasilaw ng mga ilaw. Lalo at sa itaas lang mismo nila, nakatali sa posting kawayan ng isang malaking pailaw. Malamang daw ay nakita na rin ng aswang na pabalik na rin si Lolo doon banda. Kaya nagmadali na lang itong umalis. Natakot daw siguro. Lalo at alam niyang laging may dalang baril ang mga bantay ng palaisdaan. Hindi na raw nakita ni Johnny kung paanong naging aso bigla yung aswang. Pero yun siguro ang magpapaliwanag kung bakit may naiwang damit doon banda din sa loob ng palaisdaan. Baka sabihin yung may ginawa lang milagro si Johnny doon kasama ang kung sino. O baka nahulog siya doon sa loob. O kung ano-ano pa para kontrahin ang kwento ng lolo ko. Pero hindi maipapaliwanag nun ang mga sugat at kalmot. At yung marka ng pagkakasakal kay Johnny ng gabing yon. Pati na rin ang napakalaking asong nakita ni Lolo na tumalon mula doon. Nung dumating na ang isa nilang kasamahan na nagsundo ng albularyo, agad daw tinignan ng albularyo ang mga sugat ni Johnny. At kinumpirma ang aswang ang umatake sa kanya. Ayon pa raw sa albularyo, malamang daw ay nakita na talaga siya ng aswang. Bago pa niya ito nakita kaya naunahan talaga siya ng dungan ng aswang na iyon. Bukod pa doon, wala raw talagang makakarinig kahit anong sigaw niya. Kung ganoong may kakayahan ng magpalit ng anyo ang aswang. Kapag ganoon na raw kasi, nagagawa na nila ang sinasabing pangbulag. Kung saan, kahit mapaos ka pa raw ng kakasigaw, walang makakarinig sa'yo. Maliban na lang kung katulad nilang may mga gabay at may kaalaman na ang nasa malapit. Pinigaan niya ng mga halamang gamot ang mga sugat. Sabay binalot yon ng malinis na tela. Mabuti na lang at mababaw lang ang mga sugat. Dahil talagang nanlaban din itong si Johnny. Pinayuhan niya si Johnny noon na umuwi na muna sa kanila. Dahil baka balikan daw siya ng aswang. Lalo at talagang nagtatanim daw ng galit ang mga ganoong aswang. Pinuntahan din namin ang kalapit na bahay nung gabi rin na iyon. At binalaan sila na may umaaligid na aswang malapit sa bahay nila. Ang sabi nila, kaya raw pala iyak ng iyak ang sanggol ng magkakasunod na mga gabi. Siguro, binabalik-balikan na ng aswang ang bahay na iyon. Balak niya talagang puntiryahin ang sanggol. Nagkataon lang na nakita siya doon ni Johnny. Hanggang dito na lang po muna. Ikukwento ko ang iba pa sa susunod.